Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Tinamang talakayin ngayon, kagaya nga nung mga nasabi ko dun sa nakaraang vlog, yung sitwasyon ng tao at yung sitwasyon ng ating bansa. Bali yung ating bansa, ulitin ko lang, yan yung talagang nagsisilbi nating malaking sasakyan. Diyan tayo nakasakay, yung taong bayan. At yaan ay pinamumunuan o pinangungunahan ng driver. May driver tayo, yan yung mga nanunungkulan. Tulad ngayon, yung ating Pangulo, siya ang nangunguna. Bongbong Marcos. Kaya, alamin natin ano ang kaugnayan nitong ating tatalakayin ngayon sa sinasabi kong paghalintulad sa isang malaking sasakyan itong ating bansa. Kasi itong nangyaring siguro hindi naman siguro kaila sa inyo. Ngayon ay March 15, 2025. Napakainit na mga talakayan patungkol nga sa kasalukuyang nangyari ngayon sa pagkakaaresto sa ating dating Pangulong Duterte na ngayon ay sinisimulan ng litisin sa ICC sa Netherlands. Bali, tinalakay ko ito sapagkat may narinig ako, marami nagsasabi na kaya raw tayo ay nag-withdraw sa bilang miyembro ng ICC sa panahon ng administrasyong Duterte ay dahil may nagawa raw na crimes against humanity ang ating Pangulong Duterte. Yan po ay maling-mali. Kasi tingnan po natin, itong ating direksyon na pinatutunguhan ngayon, kung ating pagmamasdan, ay direksyong saan tutungo. Kasi tingnan natin, sige, nililitis ngayon ang ating Pangulong Duterte. Kung lalabas ngayon, lumipas ang mga taon, nalitis siya. Dalawang senaryo lang naman ang pwedeng mangyari. Mangyayari dyan, not guilty or guilty. Ika nga. Ngayon, unahin muna natin yung isang senaryo na pwedeng mangyari. Hindi naman natin mababago na yan eh. Talagang mangyayari, lalabas, maaring guilty o not guilty. Unahin natin yung not guilty. E di ngayon nalitis, not guilty, walang kasalanan ang ating Pangulong Duterte. Balik dito sa Pilipinas. Ano ang kahayagan ng nangyari? Ang nangyari, kahayagan na napaka lusog ng justice system dito sa atin. Dahil dito pa lang sa atin, hindi na siya nasakasuhan kahit isa sa sinasabing libu-libong ipinapatay niya. Kaya nga naging crimes against humanity. Kasi kung isa lang yung pinapatay niya, o baka dalawa lang o lima lang, hindi hindi papalo yung crimes against humanity. Bakit ni isa walang kaso dito sa mababang korte at sa Supreme Court na napatunayang nangyari yun na kagagawan ng ating Pangulong Duterte? Di yun ay nagpapatunay lamang kung siya ay not guilty, nakauwi dito, malusog at talagang
Normal lang. O di ba? Kung not guilty ang nangyari ngayon, di ba pwede nating pagsisihan yung pagiging naging membro tayo ng ICC? Dahil wala naman palang kwenta. Di ba? Walang kwenta yung pag-membro natin sa ICC. Dahil parang kinopya lang yung ginawa ng justice system dito sa atin na walang kasalanan ang Pangulong Duterte. O ngayon, yung kabila naman na senaryo na pwedeng mangyari, guilty naman siya ngayon. Ano ang pwede natin namang pagsisihan din? Pagsisihan din natin ang nangyari. Pagsisisihan natin. Alam nyo kung bakit? Sige, guilty. Si Pangulong Duterte doon sa kanyang ikinaso sa kanyang crimes against humanity. Ang lalabas, yung mga gumawa ng mga batas dito simula nang magawa tayo ng batas dito sa ating bansa, mababaliwala, walang silbi yun, o napakahina, o inutil. Sapagkat hindi pala natin kayang gumawa o hindi natin kayang magparusa sa ganung klasing nilalang o citizens natin. Hindi natin kayang igilty, patunayan na may kasalanan talaga ang Pangulong Duterte. Hindi natin kaya. Yun, sagutin ninyo lahat ng nakikinig. Sagutin ninyo, hindi ba natin kayang parusahan ang taong ang daming pinapatay? Ganun tayo ka anong magandang gamiting ano ang magandang gamiting salita kung ganyan ang mangyayari? Kasi sinabi ko yung pangalawang senaryo, guilty. Ibig sabihin hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kaya, wala tayong kakayahan. Grabe namang pagkatatanga ng ating siguro matatawag na ang tanga natin lahat. Sapagkat unang-una, hindi naman tayo siguro hindi naman tayo ganun katanga, kasi tulad niyan yung mga abogado ng ICC, meron tayong abogado na ka-standard nila. Ibig sabihin pwede tayong humarap sa ICC at yun ay kinikilala